So, hindi ko na pahabain. So, para magkaroon po ng testimony at mapatunayan nyo na totoo ang Diyos. At kung susundin nyo siya, lahat ng pangarap nyo magkakaroon ng katuparan. Palakpakan natin si Sister V. Ang kanyang Facebook name ay V. Labet. Amen. Magandang tanghali na po sa inyong lahat. Are you blessed? Amen. Are you good? Amen. Amen. Pakitingnan nga po ang katabi, mukha bang blessed na yan? Amen. Amen. So tama po yung sabi po ni Brother Ed, ano? My book is entitled Hope. Ang sino mang taong may pag-asa, mataas po ang kanyang pinanghahawakan sa ating Panginoon. Amen. Ang taong may pag-asa, masasayahin yan. Titigan mo ang katabi mo, mukha ba yung may pag-asa? Amen. At ang taong masasayahin, maganda ugali niyan. Para yung katabi mo, di ba? Maganda ugali niyan. Amen. So my book was inspired by a book from Old Testament titled Lamentations. Actually, it was the 25th book. Pag binuksan niyo po ang Old Testament, mababasa niyo yung Lamentations sa Tagalog, Panaghoy. Chapter 3, verse 19 to 26, it says, "The thought of my pain, my homelessness is a bitter poison. I think of it constantly and my spirit is depressed. Yet hope returns when I remember this one thing. The Lord's unfailing love and mercy still continues. The Lord is faithful." So mga kapatid, marami pa pong naman ang Lamentations. Alam niyo po bang naisulat to 586 BC before the birth of Christ? And it was written because bumagsak po ang Judea and the temple of Babylonians. So akala nila hindi na makakabangon. So tayo po, marami po tayong mga pagsubok sa buhay. Whether it is in financial debt, mga kautangan na parang lubog na tayo, yung karir mo na parang wala ka ng pag-asa, nakatapos ka pero hindi mo alam where you will landed into a beautiful job. Kikita ka ba? Ikaw ba'y magkakaroon kagad ng trabaho? Kaya maraming kabataan ngayon na didepress after na sila ay nag-aral. Wala. So, napaka-ano pa man din po ng competition ng mundo ngayon. Fast-pacing po lahat ngayon, lahat instant. Yung iba naman nagkakasakit. So, yung mga sakit ngayon, hindi basta-basta. Dati po wala tayong masyadong naririnig ng mga sakit na cancer. Noon, malaria. Noon, TB. At hindi ngayon, lahat ng klase ng cancer nagsulputan. And not to mention, marami pa pong mga viral or mga infectious diseases na lumalabas na tila ba hindi na natin maintindihan. Yung kay Chris Aquino, nakita niyo po yung ganong klase ng sakit. Nabagsak lahat ng immune na lahat ng klase ng sakit sinalo na ng katawan. Imagine with all her wealth, napaka-vain na tao, malinis na tao. Pero ano yung lumapong sakit sa kanya? Even yung kayamanan niya, hindi matuklasan at hindi siya ma-cure ng lahat. Pero sa lahat po ng ito, ng mga problema, tatanungin ko po kayo ngayon, kayo po ba'y may dinaranas na mga pagsubok na tila hindi na kayo makaahon? Kayo po ba may pinagdadaanan sa inyong mga relationship? Perhaps, hindi na maayos ang inyong pamilya, mag-asawa, mga mag-anak. Sila nag-aaway-away, wasak na ang pamilya. Kayo po ba merong lubos na kinatatakutan ngayon na tila wala ng solusyon sa inyong pinagdadaanan? Well, I am here today to profess, mabuti po ang Diyos. Sa sulat po ng Lamentations o Panaghoy, sinasabi po doon ang pinakamagandang pangako. Sa gitna ng lahat ng pagsubok na kasulat po sa Jeremiah 3 verse 19. Yet hope returns when I remember this thing. The Lord's Lamentations. The Lord's unfailing love and mercy still never fails and still continue. Napakaganda po nito. Nasasabi ito sa isang kanta. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord.
Grace, strength, faithfulness. Ang ibig sabihin nito, ano man ang pinagdadaanan mo, may pangako ang Diyos na magandang pag-asa. At hindi ka bibiguin ng Diyos dahil ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako sa atin. Amen? Meron lamang po tayong dapat sundin. Doon po sa binasa ko o binanggit ko sa inyong Lamentations 3 verse 19 to 26. Mamaya pag uwi niyo, buksan niyo ang Bible niyo sa Old Testament. Buksan niyo yan from Lamentations 3 verse 19 to 26. Meron pong 5 step na ibibigay ko sa inyo. Paano ang isang katulad ko nakatayo sa inyo dito na magi sa aking buhay ngayon. Marami po akong pinagdaanan. At kung isasalaysay ko sa inyo, kulang po ang isang araw. At sasabihin ko sa inyo, I challenge you. Kung kayo po ang dumaan sa pinagdaanan ko, baka baliw na kayo ngayon, sumisigaw Crispin Basilio. O baka wala na rin kayo ngayon because of mental health and sobrang depression. I've been through in so many things. In relationship at sa lahat ng klase ng sakit na hanggang ngayon naman po ay talaga namang grabe. Pero mga kapatid, bibigyan ko kayo ng 5 steps. Number 1, cut all the negatives in your life. That is the first step. Putulin mo ang lahat ng masasamang alalahanin. Ang sabi niya kasi doon sa unang sulat ng Lamentation 3, the thought of my pain and my hopelessness is a bitter poison. Sa Tagalog, simpait ng abdo ang aking alalahanin. Nakakain na po ba kayo, nakatikim na kayo ng abdo? Mapait, hindi mo matiis. Ganon din po. Kung kayo patuloy na mamumuhay ng pangit at napakanega, meron na po ba kayo nakitang tao napakanega? Walang lumabas sa bibig kung hindi negative. Ang ganda na nangyayari. Ano maganda doon? Di ba may ganon? So, ang tip ko lang po sa inyo, as much as nakikinig kayo ngayon pa lang, putulin nyo na ang pangit na pag-iisip. Because the battle is waged and won unto the mind. Ang ikapapahamak mo at ikauunlad ng buhay mo, nag-uumpisa kung paano ka mag-isip. Amen? Amen? At hindi ka po be-blessed ng Panginoon kung in the first place, una pa lang ang sama mo ng mag-isip. Sa kapwa mo, pati yung kawalan mo ng tiwala sa ating Panginoon. Amen? So, simplihan ko na lang po yung number 1. Number 2, never dwell on missed opportunities. Huwag kang mamuhay sa pangit mong nakaraan. Pas na nga eh. Huwag mo nang balik-balikan. May mga tao sa atin kaya patuloy na nasasaktan at hirap makamove on kasi bumabalik sila sa pangit nilang nakaraan. Meron po ba kayong kilala na nasawi siya sa kanyang mga pinagkatiwalaan at minahal? Hanggang ngayon, ang narinig mo, yung hinagpis niya doon sa taong wala na sa buhay niya. Wala na nga eh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tapikin mo siya, move on ka na. Amen? Alam mo siya. Kapag nakahawak ng mic sa videoke, ang kanta, akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, nung ika'y yakapin, naglalaho sa dilim, sanay na sanay. Amen? So, anong ibig sabihin nun? Huwag mo nang muling balik-balikan at huhukayin pa yung mga nakabaon na. Huwag tayong maging sepulturero at sepulturera na ang mga trabaho ng sepulturera maghukay ng bangkay. Unang-una, mabaho na yan. Huwag mo nang babalik-balikan. Amen? Posible po ba anong date ngayon? May 2? Kung natulog ka ba ngayon, May 2? Pag kinabukasan, pag nagising ka ba? May 1 ba? Hindi. May 3. Kaya dapat tayo naging forward. And God will never bless the future of anyone who are still living in the past. God is our God of the future and not of our past. Wala nang magagawa ang Panginoon sa ating nakaraan. Ang meron siyang concern, yung kinabukasan mo. So, ipagkatiwala mo ang kinabukasan mo sa Panginoon. Mamuhay ka kung paano ka binibless ng Panginoon sa kasalukuyan. Number 3, always start anew. Lagi kang magsisimula sa bagong buhay. Pagkagising mo pa lang sa umaga, magpasalamat ka na. Ibig sabihin, every gising is a blessing. Binigyan ka ng pagkakataon mabuhay ng Panginoon sa bagong araw, bagong simula, at bagong pag-asa. Amen? Para magawa mo to, focus on what is good around you. Ang tignan mo kung ano ang maganda at positibo. Amen? And God will never bless a man who is negative thinker. Kailangan positive lang tayo, kaya dapat
lagi tayong magsimula ng bago. And probably the best is declare your total dependency on God. Kapag hindi na kaya ng ating human mind at pati na rin ng taong nakapaligid sa atin, all we have to do, itaas po natin ang ating reliance sa Panginoon. Declare your total dependency on God. Palabasin mo sa bibig mo, ang Panginoon ang iyong Panginoong tagapagligtas. Kung may sakit ka, palabasin mo sa bibig mo, God is my healer. Huwag mong palalabasin sa bibig mo, naku, parang masakit na itong nasa likod ko. Mukhang nagmatesticize na yung cancer ko, lumipat na sa likod. James 3 verse 6, ang lumabas sa bibig mo, mangyayari sa iyo. Declare mo kaya, I am blessed, my family is blessed, I am healed, and God is my healer. Palabasin mo sa bibig mo kung ano ang magandang dapat mangyari sa iyo. Kaya habang nakikinig ka ngayon, sabi mo, God is my healer. God is my healer. Kung may pangangailangan ka, God is my provider. God is my provider. Sa Bible, meron po kayong mababasa na 12 taon na babaeng inaagasan ng dugo. The bleeding woman. Ako po, as I am standing in front of you, I've suffered 11 years of severe bleeding. So severe na sobra-sobrang pag-agas ng dugo. Sa 11 years, halos lagi po akong naka-adult diaper. Hindi po kayang dalhin ng mga sanitary napkin lang kahit overnight pads. Bakit? Kapapalit mo pa lang, mapupuno na yan, buo-buo, kulay itim, at talagang may amoy. Yung usual o yung una pong diagnosis sa akin, kaya po ako may severe bleeding, doktora, because of endometriosis. Nagkakaroon po ng mga nodules dun sa aking matres. At ang instant remedy for that, lalo na pag sobra na po ang aking pag-agas ng dugo, DNC o niraraspa. For the 11 years na ako po ay merong 11 years suffering from severe bleeding, 8 beses po akong naraspa. Which is hindi po dapat sa isang babae dahil numinipis po ang lining ng ating matres. Tama po, doktora. Okay na po ako doon. Kaya kong tiisin lahat yan. Even yung hindi na po normal ang aming marital status. Dahil mabaho po ang lumalabas sa aking katawan. Pangalawa, hindi na rin komportableng kumilos, natali po ako lalo sa loob ng aming tahanan. Noong una, okay yan. Kasi nagpapalaki ako ng 5 anak. Hindi po biro ang magkaroon ng 5 anak. Isusubo na lang natin, ibibigay pa natin sa ating mga anak. Tayong mga ina, lahat ng paghihirap, kaya natin danasin at tiisin para maibigay lamang natin sa ating mga anak. Hindi na po ako bumalik sa doktor upang ako ay i-check pa ng mas malaliman o mas detalyado. Until dumating po yung isa kong tiyahin na galing po ng Saudi Arabia, and they decided to stay for good sa Pampanga. The initial na ginawa po nila, nagpagawa po sila ng bungalow, kasama yung kanyang asawa. Together with with her, dinala po nila yung kanyang dalagitang anak na nag-iisa. Actually, adopted po siya. Ilan po nila, kasama nila from Saudi Arabia. So pagka-uwi po, nagpagawa kagad sila ng bungalow, at yung konting natira, yun po ay para sa kinabukasan ng kanilang anak and to sustain their needs, which is hindi naman po kalakihan, lalo sa Middle East lang naman po naman sila nagtrabaho. Habang nandito po siya, nag-suffer po siya ng 2 months of severe bleeding. Dahil hindi sanay, lumuwas po ng Maynila, pinuntahan niya ako sa aming bahay. Sabi niya sa akin, B, samahan mo naman ako sa PGH. Sabi ko, Auntie, bakit? Nagkakaroon ako ng severe bleeding at hindi ako komportable. Biniro ko siya. Auntie, don't mind that. Ako 11 years. Eto ako hanggang ngayon, walang problema. Mabaho nga lang ang lumalabas at lagi akong naka-adult diaper. Ikaw ba naka-adult diaper na? Sabi niya sa akin, hindi. Overnight sanitary napkin pa lang naman. 2 months na. Sabi ko, Auntie, okay lang. Hindi. Sabi niya, basta samahan mo ko sa PGH. To make the long story short, sinamahan ko po siya. And we were devastated sa kung ano po ang lumabas sa lahat ng kanyang test. We found out meron na po siyang stage 2 endometrial CA o cancer sa matres. Lahat po ng on our maternal side, we suffered on cancer. And it seems it was a curse na parang sumpa sa aming pamilya, lahat halos may cancer. At ako yung sa 3rd generation, itong auntie ko na lumapit sa akin ay nasa 2nd generation. Kapatid siya ng aking ina.
So, nung natuklasan na po namin stage 2, hindi po madaling tanggapin. Nagpakahirap sila sa Saudi, hoping na mamumuhay na sila na normal. Pero ito, meron siyang kinakaharap at stage 2 agad. So, to make the story short, bigyan po siya ng mga dapat niyang gawin. Chemotherapy, the series, and the radiotherapy. Plus yung mga oral medication na alam naman po natin na may kamahalan. Habang ginagawa ang lahat, awang-awa po ako sa kanya. Isa po siya sa nag-alaga sa akin dahil ako'y abandoned child. Yun pong tiyahin ko na yan ay isa sa kinilala kong ina na umaruga sa akin. Alam mo ba yung pakiramdam na habang nagre-radiotherapy siya, yung itsura niya na napakaganda dahil ang mukha po nun ay parang birhen at ang mahabang buhok. Yung buhok na yan, kapag po umabot na sa hanggang kanyang puwet, pinuputol po yan, inaalay sa mahal na ina. Pero sa series ng kanyang chemo at radiotherapy, nakalbo po siya. Yung magandang mukha niya ay nagbago, maputi siya at matangos ang ilong. Nakita ko yung humpak na pisngi. At alam mo yung description ng isang nakikimotherapy, even yung radiotherapy. Hindi ko siya pwedeng lapitan upang umako ng lahat ng kanyang nararamdaman. Bilang nagmahal sa akin at umaruga, tumayo rin isang ina, hindi ko siya madamayan. The description is para siyang nilabutak na papel sa hindi niya maramdaman na description. Nakikita ko siya na nagsusuka, madalas na doon sa CR, doon siya suka ng suka. Yung habag at awa na hindi ko siya madamayan. Ginawa po lahat ng chemotherapy. Eventually, yung bahay na pinagawa na sangla po sa isang kamag-anak to augment upang masolusyonan pa pati yung pangangailangan nilang mag-iina. After po na matapos ang chemotherapy at radiotherapy natapos nila, nagmetastasize sa lungs. Lumipat po ang kanyang cancer sa lungs. Stage 3 na kagad ang cancer niya sa baga. Then, panibago na naman pong series ng mga chemotherapy and radiotherapy. This time, sa Palarana. Yung pong bahay na naisangla sa kanyang kamag-anak, pinagsamantalahan ng kamag-anak bago mainit, tuluyan ng naibenta sa napakababang halaga. Hindi na nga nakakatulong, mas lalo pa siyang ginipit. Nawala po ang kanyang bahay. Kitang-kita ko sa kanya ang depression, ang stress, and much more yung paghihirap niya sa kanyang sakit. Hindi pa po tapos ang series ng kanyang chemo, namatay po siya. Naulila ang isang bata dahil yung asawa niya, nung malaman na gano'n ay dati na palang may mistress, iniwanan na rin pati yung bata. Sa isang ina na nakita ko ang sitwasyon, nandyan yung habang. At nagkaroon din po ako ng dagliang takot. Kung ang tiyahin ko 2 months, ako 11 years na at mabaho ang lumalabas sa akin, ano kaya ang sakit? So nagpa-check up po ako. Sa Chinese General Hospital, we were devastated nung matuklasan. I am already having stage 4 endometrial CA and the slim chance of surviving this dahil nasa endpoint na po ako. Almost 5% of surviving this case. At ang sinabi sa akin, ipatanggal ang matres, hindi dahil para maligtas pa ako sa cancer, kung hindi, para maligtasan ko yung severe bleeding. This time, niraspa nila ako ulit, pero wala pang 1 linggo, bumalik yung doble at mas grabe, nagkaroon na po ako ng anemia. Sabi ng doktor, kailangan mo nung ipatanggal ang matres dahil hindi ka mamamatay sa cancer. Ang una mong ikamamatay, kakulangan sa dugo. Pero hindi po ako nakinig. Instead, lumipat po kami at nag-second opinion sa St. Luke's Hospital. And yung findings is the same. Slim chance of surviving this stage 4 endometrial CA. As a matter of fact, almost 3 months na lang na ako ma-enjoy ko yung aking buhay. Hindi pa rin po kami nagtiwala. Lumipat pa po kami sa Medical City at yun din po ang sinabi sa akin. But on this third, sarcastic na po ako. Yung taong nawawala ng pag-asa pero nang uyam ako. Nung sinabing, pakiulit nga po, anong sabi niyo? Stage 4, slim chance, 5%, halos ganito na lang. At sino kayo para sabihin sa akin hanggang dyan na lang ako? At sino kayo para sabihin 5% na lang ako? At sino kayo para sabihin yung hanggang halos 3 buwan na lang ako?
You are not even the creator of my life para takdaan ang buhay ko. Hindi kayo ang may lalang ng buhay na ito para sabihin nyo hanggang dyan na lang ako. At kung hindi nyo man pala ako kayang pagalingin sa inyong profession at nagpakadalubhasa pa kayo sinasabing kayo yung dalubhasa, then I will go back to my creator. From that day on, hindi na po ako tumigil sa pagpunta at pagpanata sa ating mahal na ina sa Baklaran. Kinakato ko ang imahe ng ina ng laging saklolo. At sinasabi ko sa kanya, mahal na ina, I am claiming the same miracle at the wedding at Cana. Na nung sinabi mong change this water into wine dahil mapapahiya ang ikinakasal, daglian kang sinagot ng iyong anak, ginang, hindi pa oras. Pero dahil sa relasyon mo sa kanya bilang anak at bugtong mong anak, hindi kanya pinahindian. Ibulong mo naman sa iyong anak na si Jesus, pagalingin niya ako sa aking cancer. Bata pa ang aking mga anak, at hindi ako takot mamatay. Kung meron man po akong kinatatakutan, hindi yung kamatayan. Kung hindi ang maulila ko ang 5 kong anak na tiniis ko ang sarili ko para lamang sa kanila at sa kanilang kinabukasan. Tiniis ko na kahit papano ang hirap, pero yung makita ko at nang nangyari sa tiyahin ko, yung nag-iisang anak na naulila, na pariwara, hindi na nakapag-aral, na-involved pa sa premarital sex dahil wala ng kakalingang ina na ubos ang kanilang kinabuhayan. Sabi ko, mahal na ina, 5 anak ko, 5 aking maulila, ano mangyayari sa buhay nila? Mga kapatid, alam niyo ba yung pakiramdam ng isang taong may taning na at araw-araw mong binibilang ang nababawas sa kalendaryo mo? Na hindi alam na mga anak ko, may taning na buhay ko, binibilang ko bawat araw ng kalendaryo. Kung nung una naiinis ako dahil lahat ng trabaho sa bilang ina ay pinatunggal na sa akin na parang katulong akong gumagawa, nung una kinaiinisan ko yan. Pero nagbibilang na ako ng araw, walang araw na hindi ko sila minahal. Habang nilalaban ko ang bawat damit, tinitignan ko kung sino ang huling may suot nito at sinasabi kong sa anak ko itong panganay. At lahat ng bagay binabawi ko dahil alam ko huling araw na magagawa ko yung mga bagay na yan. Kung dati pumapasok sa eskwela dahil pagod na ang aking katawan na hindi ko na sila maihatid sa labasan, isa-isa ko silang hinahatid. Nagtataka sila, ma, bakit? Ba't ihatid mo pa ako? Niyayakap ko at nagpapahalik ako, kiss mama, please. Hindi nila alam, kulang na lang sabihin ko, anak, ito na lang yung huli na magagawa kong halikan ka at sabihin, I love you, anak, and I will miss you. Nagtataka sila, bakit ko ginagawa at sinasabi yan? Nung una, kapag ka natutulog sila, hindi ko dinadalaw at pagmasdan silang natutulog na 5. Pero nung nagbibilang na ako ng araw at nangihinayang ako, nabawasan na naman ang buhay ko para sa kanila, tinitignan ko sila at isa-isa kong hinahagod ang kanilang mga noong, hinahalikan ko sila. Minsan nagigising, ma, bakit mo ginagawa yan? You're so sweet naman. Wala lang na, I just love you. Hindi nila alam na ako'y nagtitiis ng takot dahil sila'y mauulila na. And not to mention, ang kanilang ama ay isang marahas na ama, laging nananakit. Paano na mga anak kong ito kung sila'y aking iiwanan? Dahil sa ganong pangyayari, pumunta pa rin po ako sa may St. Jude of Tadeus, sa may Menjola, malapit po sa Malacanang. St. Jude of Tadeus is known to be the patron of hopeless cases. Kung meron kang mga bagay na di nawala ng pag-asa, mabisa daw lumapit ka kay St. Jude. Nag-over ako sa kanya ng 9 consecutive Thursday dahil kay St. Jude Thursday ang kanyang pinaka-araw. Umuupo ako sa bandang ulahan upang pag nagsaboy ng himala ang Panginoon, tila ba ako unang makakasalo. Habang nandun ako, iisa lang ang tinatanong ko na inalay ko ang 9 consecutive Thursday. Could it be your voice that you're using these 3 OB ontologies? Boses mo ba na ginagamit sa akin ang 3 OB ontology na nagsasabing ipatanggal mo na ang matres na pinanggagalingan ng iyong cancer, baka mauna ka pang mamatay sa kawalan ng dugo? Sagutin mo po ako. Bawat misa, inaangkin ko na bawat tatayo ang pare, pati sa gospel mensahe ng Panginoon. And it keeps me going. Nagkakaroon po ako ng encouragement and inspiration. Tila ba si Lord ang nangungusap, inaangkin ko yan. So, dumating po yung una hanggang 8 Huwebes ng aming pagsisimba. Nung pang-8, at isa na lang sana,
Nakatayo na po ang lahat ng sinabing magsitayo po tayo para sa gospel acclamation. Nakatayo na ang lahat. Nung ako po'y tatayo, hindi ko na nakayang makatayo. Umaagos ang masaganang dugo sa simento kahit nakadiaper ako. Nangihina ako, nahihilo, nanlalamig, tumutulo at tumatagaktak ang aking pawis habang nanlalamig ako. Pati mga mata ko nanlalabo at sobrang panghihina. Bago po ako tuluyang mawalan ng malay, hinawakan ko po ang aking kasama at ang sabi ko, ilabas mo ako unti-unti, babagsak ako para hindi ma-distract ang misa ni Father dahil nakaupo kami sa unahan. Pero bago pa kami lubusang makalabas, tinitigan ko muna yung pare na nagsasalita. Kinaklaro ko at pinapakinggan ang mensahe niya sa pang-8 Huwebes na yon. Pero hindi ko na talaga maintindihan. Parang alingaw-ngaw na lang o echo, wala nang klaro sa akin. At habang malinaw pa ng konti ang aking paningin, tinitigan ko yung altar. Pinagmasdan ko yung crucified Jesus. At isa ang aking sinabi, why did you forsake me? Why did you abandon me? Bakit mo ako tinalikuran? Bakit mo ako pinababayaan? Bakit mo pinagkakait ang salitang doon ko lang kinukuha ang aking inspirasyon? Bakit hindi ka nangusap sa akin ngayon? Nag-offer ako ng 9 na Huwebes sa iyo, pang-8 pa lang, nireject mo na ako. At ako po'y nailabas na. Doon pa lamang po sa sasakyan, nawalan na ako ng malay. Nagising po ako, nandun na po ako sa Chinese General Hospital. Mas malapit po kesa sa St. Luke's. Nandun na po ako sa operating table. Nakatayo na ang doktora, nakasuot na po ng operating lab gown. Pati na rin po may isang lalaki at pinakilala niya ako. Tinapik niya ako, you're awake, gising ka na. Let me introduce to you, sabi niya sa akin, Dr. Fernando Chua, he will be our anesthesiologist. This time, sabi niya, ang tagal ko nang sinabi sa iyo, hindi mo na ako binalikan. Sabi niya sa akin, ang tagal ko nang sinabi sa iyo, ipatanggal na natin at total hysterectomy. Hinintay mo pa ng ganito. Yun po yung ayaw ko. Kilala niya rin yung aking auntie na namatay kailan lang. Hinawakan ko ang kamay niya. Dahil sinabi ko sa kanya, hindi ako magpapa-opera. Kung haharap din lang ako sa Panginoon, di ba rin humarap ako walang nabawas. At least yung kung ano man ang kabuhayan namin, hindi nagamit para sa kinabukasan ng aking mga anak. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko, iniisip ko yung kinabukasan at kapakanan ng aking mga anak. Hinawakan ko siya. Sabi ko, Doktora, please give me the assurance na kung gagawin mo yung major operation na yan, hindi ako magiging katulad ng aking auntie. Na nung mangyari yan, hindi naman siya nagtagal. Kahit nagpa-chemotherapy, nawala rin siya. At sabi niya sa akin, V, as if you're asking me, kung ikaw ba'y tatawid sa expressway na yan, ikaw ba'y masasagasaan, we can never tell. Tawirin muna natin ito. In the first place, hindi ka mamamatay sa cancer. Ang ikamamatay mo yung kawalan ng dugo. Tinuro niya yung semento na para bang may kinatay na isang hayop na ihanda sa handaan. Sobrang dami ng dugo na yung taga-maintenance, hawak niya mga kumot na pinupuna sa semento. Sa sobrang dami ng kulay itim at buo-buong dugo. To make the story short, ginawa po ang major operation na ayaw kong gawin sa akin. Bago ako pumikit, sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, isusukong ko na po sa iyo lahat, pati na ang aking spirit. Then, nakatulog na po ako. Dahil sa general anesthesia. Nung magising po ako, nandun na po ako sa recovery room. Isang room na kinuha ng aking family habang not on bed because of the general anesthesia at di ako pwedeng magsalita. Then somebody was knocking at the door. Together with me na nagbabantay sa ospital na yan ay isa ko pang tiyahin on my mother's side na sa kasalukuyan ay wala na rin because of cancer. Nung pinagbuksan po niya kung sino yung kumakatok, there entered a tall-bearded guy, 6-footer. Balbasarado po siya, malamlam ang kanyang mukha, pati mga mata, balbasaradong puti. Dumiretso po siya sa aking bed at sa aking uluhan, anointed me with the oil, telling me this, you are loved, you are not forsaken, and you are healed. Habang nakatingin siya sa akin at nakaganon ako sa kanya, nung binanggit niya yung salitang, you are loved, you are not forsaken, and you are healed, para po akong binuhusan ng malamig na tubig sa sobrang hiya. Dahil ang salitang ito yung mga katagang binanggit ko sa harap ng altar sa St. Jude of Tadeus. Tanda ng kawalan ko ng tiwala at hinanakit sa ating Panginoon. Tanda ng aking sinabi sa kanyang, bakit
Bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako tinalikuran? And who is this tall, bearded guy telling me now, you are loved, you are not forsaken, and you are healed. Iyak po ako ng iyak at humahagulgul ako at nakapikit ang mata ko. Hindi ko po alam kung pusa siyang lumabas o naglaho sa aking paningin. After 8 days, mga kapatid, lumabas po ang resulta ng histopath. Dumating po ang aking doktora, dala yung specimen na nakasil. Kulay itim na parang ang kumain ng pusit. And sealed, according to my OB oncologist, 38 po ang bukol, loob at labas. At nag-rupture na po itong mga bukol na ito sa loob. Tama po yung kanilang diagnosis, hindi na talaga ako tatagal at bilang. Dahil yung mga yon ay pumutok na sa loob nang wala sa takdang oras. Pero nung binasa po, kasama po ng specimen na pinakita sa amin, yung tinanggal sa aking matres pati yung ovaryo. Binasa po nila yung resulta ng histopath. Lo and behold, I was declared negative of cancer, mga kapatid. And how did it happen? O paano nangyari yun? 3 months na lang ang sinasabi sa akin. And 5% of surviving this stage 4 endometrial CA. Lumalabas na yung lahat ng mabaho at laso na sa katawan. Bakit naging negative ako sa cancer? Bago po kami lubusang ma-discharge, pinagtanong po namin itong tall, bearded guy, sino yung bumisita sa akin and yung ministered with me, na nagsabing, ikaw ay hindi pinabayaan, ikaw ay hindi tinalikuran, ikaw ay minamahal, at ikaw ay pinagaling. With this description, pinagtanong namin sa mga nurses, sa mga staffs, sa mga doctors, at sa lahat po na may kinalaman sa hospital na yon. And they told us, we never allow anyone to enter every room of every patient because of security and protection reason. And much more with that description, wala kaming kilalang taong ganyan. And then, ako po'y naging bahagi na ng ministry with Brother Ed and Sister Arlene. Sa mahabang panahon, mga kapatid, ako po'y may puzzle sa aking utak. Sino yung taong yon? Nakasama ko na sila, alam na nila yung kwento ko, hindi po malinaw sa akin kung sino yung taong nagdasal na pwede ko man lang balikan na napaka-powerful ng kanyang declaration of my healing. And the assurance that I am not forsaken and I am healed. Binalikan po ako ng ating Panginoon noong mga oras na kami po ay nagbigay ng recollection, Lenten recollection sa St. Francis of Assisi, dyan po sa Bungabon, Nueva Ecija. Naka-enter na po si Brother Ed and Sister Arlene. I was about to enter, but I am looking straight on that altar. Napako po ako sa pagkakatayo. Hindi na po ako lubusang nakapasok. Few steps pa lang, nandun ako nakatingin sa altar. Bumabalong na po yung luha sa aking mga mata. Nasagot po ang tanong kung sino yung tall, bearded guy. Dahil kakaiba po ang decoration at pagkakagawa ng altar ng St. Francis of Assisi sa Bungabon, Nueva Ecija. The usual na nakikita natin na kung ano ang patron saint sila ang nandoon. So dapat St. Francis of Assisi, together with the dove representing the Holy Spirit and the crucified Jesus, our Savior. Doon po kakaiba. Because there was this seated image, life-size image, our Father. Siya po mismo ang exact replica ng dumalaw sa akin na nagsabing, you are loved, you are not forsaken, and you are healed. Come to think of it, brothers and sisters, how did it happen? Bakit ang Ama ang pumunta sa akin? Remember doon sa third, nung sinabi kong, paano nyo sasabihin hanggang dyan na lang ako? Bakit nyo sasabihin 5% na lang ako? You are not even the creator of my life. Kung hindi nyo ako kaya pagalingin, then I will go back to my creator. I declared my total dependency onto the God, the Father. Kung hindi ako kayang pagalingin ng mga dalubhasa dito, then I will go back to my creator. Siya'y may likha ng aking buhay. Siya lang ang may karapatang bumawi nito. And He is the one na nagsabing, you are loved, you are not forsaken, and you are healed. Nakatayo po ako sa inyong harapan on November 27. It will be my 15 years as a cancer survivor of stage 4 endometrial CA. Kung may problema kayo, especially sa healing, declare your total dependency on God. Dahil buhay po akong patotoo na tinagdaan ako ng mundong ito,
kahit yung magagaling na medical ay nagsabing hanggang dyan na lang at slim chance. But now I am here right now. Pinapatunayan ko sa inyo, walang imposible sa ating Panginoon. As the Bible speaks, nothing is impossible to those who believes. Walang imposible sa mga taong tunay na nananalig sa Kanya. And lastly, the fifth principle, trust God no matter what happens. Magtiwala po tayo anuman ang mangyari sa atin. Amen? Sa lahat po na nangyayari sa buhay, our journey is still long. Mahaba pa po ang ating lakbayin. Marami pa po tayong pagdadaanan. Ngunit kung magtitiwala lamang po tayo sa Panginoon, hindi niya po tayo bibiguin. May book entitled Hope. Ang year po natin is Hope. And hope does not disappoint. Ang ating pag-asa, kailanman ay hindi tayo bibiguin. Lalo na kung sa Panginoon po ito nakaalay. And lastly, I just want, susulitin ko na po ito para sa inyo po na kapamilya dito. Pamilya na rin po namin kayo. Trust God no matter what happen. Sa mga anak na nandito, makapangyarihan ang mga panalangin nyo para sa inyong mga magulang. At ang lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, habang tayo'y nabubuhay sa bawat araw-araw nating buhay, yan po ay paghahanda lamang at rehearsal lamang. We are just passers-by. Nakikitaan lamang po tayo sa mundong ito. At tinitiyak ko sa inyo, walang sino man sa atin na matutulong mamayang gabi na nakakatsa na siya'y gigising pa kinabukasan. Hindi po natin hawak ang aklat ng buhay. Year 2010, nung ako'y ma-declare na negative of cancer. Year 2012, natulog po ako alas 12 ng hating gabi. Kakwentuhan ko pa ang aking bunso na 100% mama's boy. Sobra po siya na mula maliit, laging ako ang katabi niya kahit nung 8 taon na siya that time. At ang ugali pa niya, mahilig siyang magpakwento ng mga kababalaghan, lalo't sa kwento sa Biblia, sa galaw ng ating Panginoon. Nagising po ako alas 3 pasado ng madaling araw. Natulog kami alas 12, nagising ako alas 3 pasado. With the difficulty of breathing, hirap na hirap po akong huminga. Meron po akong inborn na case, mitral valve prolapse o MVP na tinatawag. Hirap na hirap ako mag-suck ng oxygen. Nung magising ako na yon, alam ko may problema at hindi basta-basta. Naka-aircon kami, nakatodo ang aming aircon, butil-butil ang aking pawis. At naramdaman ko as if there is this stabbing pain, parang may nakasaksak na punyal sa aking dibdib. Sa sobrang sakit ng aking nararamdaman, in-envision ko kung pwede lang buksan ko ang aking dibdib, ilabas ko ang aking puso upang makahinga dahil sobrang hirap huminga. Pinilit ko pong tumayo o bumangon pero hindi ko na magawa dahil numb na ang kalahati ng aking katawan. Manhid na ang kalahati ng aking katawan mula sa kaliwang kamay pati na sa aking mga paa. So ang nangyari, pagkapang po akong lumapit ng dahan-dahan sa natutulog kong anak na panganay na that time siya po ay graduating ng nursing sa Fatima, Valenzuela at nag-OJT na rin po siya. Pagkagising ko sa kanya, kinapa ko siya, nagulat siya. Sabi niya, Ma, bakit po? Ninwestra ako sa kanya, hirap na hirap akong huminga. Nataranta siya sa bigla niyang pagkagising, inakay niya ako palabas, halos buhati niya ako papunta sa aming kusina. Inupo niya ako sa upuan at nagmamadali siyang kumuha ng isang basong tubig. Pero bago pa po siya makalapit sa akin, isa lang ang aking nasabi, dahil I will pass out. Sabi ko bilang panganay sa aking 5 anak, anak, bahala ka na sa mga kapatid mo at ako'y bumagsak na. According to her, kinuhanan ako ng pulso dahil itim na ang aking mga kuko at lahat sa akin ay maitim na. Almost wala na ring heartbeat. Almost 30% ang aking pulse. The CPR and the mouth-to-mouth resuscitation, hanggang nagsisigaw siya, dumating ang kanyang ama, mga anak, pati yung isang kasambahay. Sa kanilang pagkataranta, diretso ang CPR at mouth-to-mouth resuscitation. Instead na madala po ako sa Chinese General Hospital kung saan nandun ang aking record sa cardiologist ko sa pinakamalapit on our place, which is kung saan din siya nag-aaral sa Fatima, Valenzuela. At the emergency hospital, all the attending physicians did their best, but I was pronounced clinically dead after nung ginawang ilang beses na code blue.
The time of my death, 3:47 a.m. And the reason, myocardial infarction or the cardiac arrest. Salita ng doktor sa aking husband, sa aking anak, nakilala nila na nag-OJT na doon, expired. And sinabi po nila, kinalulungkot po namin at pinapix sa balikat. Ang masamang balitang ito at malungkot na balita, itinawag ni husband sa aming bahay. The recipient of the call is my son Joshua, yung 8 taon na lagi kong katabi at 101% kong sobrang magmahal sa akin. The exact word of my husband, nakasulat po yan sa aking book, Joshua, anak, wala na ang iyong mama. Iniwan na niya tayo. Patay na siya. Panangis ng isang anak na naulila sa labis niyang minamahal na ina. At ang sagot, pa, hindi totoo yan. Nagkukwentuhan pa kami ng masaya ni mama kagabi. Hindi totoo, patay siya. Na wala na siya. Iniwan na niya tayo. Sa kanyang panangis ng isang anak na naulila, he led his siblings, yung 3 pa niyang kapatid. Tangan-tangan niya ang banal na rosaryo. At bawat petition, isa lang ang sinasabi niya habang siya'y umiiyak at nananangis. Lord Jesus, ibalik niyo ang aming mama. Bata pa po kami. Buhay niyo po siya. The impossible things na nagmumula sa isang inosenteng anak na ang patay ay pwede pang buhayin ng Panginoon alang-alang sa kanyang pag-ibig sa kanyang ina. Dugo ng aking dugo, laman ng aking laman, kadugtong ng aking pusod. Tanging ang relasyon niya sa akin at ang pag-ibig niya ang nagsasabi sa kanyang, Lord Jesus, ibalik niyo ang aming mama, buhayin niyo po siya. At the hospital, where I am lying there lifeless, na-experience ko yung tinatawag na twilight. Madilim, masikip, into the dark tunnel. At the end of that tunnel, na tila isang PVC pipe, there is this enticing light dun sa dulo. As if sobrang enticing and so inviting na wala kang makikita sa mundo ng buhay na katulad ng liwanag na yun. As if there was this vacuum na doon ako hinihila papunta doon. At the end of that tunnel comes, may mga spiritual na mga nandoon, hubot-hubad at nakapila sa baha-bahagdan. And I was there approaching towards that enticing light. Nung hahawakan ko na po yung enticing light, nakita ko at the back ay isang malaking kamay, a huge white, satin white, isang malaking kamay. And I know, ito po sa ngayon, ito po yung kamay ng Panginoon na handa ko ng hawakan. When I was about to touch that enticing light, I heard a very powerful voice. The 4-letter word, Mama. Boses ng aking anak na si Joshua, na habang nagdadasal, nakarating sa aking kinaroroonan. Should I touch that light, that would be an eternal communion with our Lord. Doon wala ng hirap, doon wala ng pasakit, doon wala ng problema. Away from my loved ones, away from my children. But I heard the voice of my son Joshua. Narinig ko yung pamilyar na boses sa malayo kong kinaroroonan. Pinagdugtong sa aking relasyon bilang isang minamahal na anak. When I heard that voice, naramdaman po nila sa ospital, something is moving and breathing. Dineclare po akong 3:47 a.m. na wala ng buhay. Bumalik po ang aking kamalayan. Halos alas 4 ng hapon nung buksan ko ang aking mga mata. And everybody there na nakapaikot na naghihintay, ang una kong hiningi at nung pinagmasdan ko ang paligid, tubig. At first, may lumalabas sa bibig ko, tinatanong ko silang lahat, bakit lahat kayo nandito na? Ultimo yung mga magulang na tumalikod sa akin ay nandoon. Come to think of it, pagpatay ka na, nandun lahat ng mga taong minsan tinalikuran ka. Nung imulat ko, mga mata ko, una kong hiningi tubig, they just dump the cotton into a glass of water at dinampi nila. And then, chinek po lahat ng aking vital organs. Walang damage. Sa medical world, doktora, kapag matagal o more than 10 minutes na walang oxygen, kahit papano makakakita po ng infirmities and maaaring nasa gulay, vegetable state ka. Pero ako, pag nagising ko,
Maliban dun sa tubig, umupo po ako kagad at gusto ko nang umuwi. At chinek nila, lahat ay normal. Ano ang ibig sabihin to? Bakit binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon? I am here right now standing in front of you to attest. Heaven is real. At lahat po tayo may patutunguhan doon. I've seen it. At kaya ako po'y nabubuhay ngayon, pati mga anak ko. Wala nang dapat sayangin sa mundong ito. Never regret to say, I love you, I'm sorry, I forgive you, I miss you. Because hindi nyo alam kung gigising pa kayo, kung kayo ba'y nakapagpaalam, kung kayo nakapagpatawad, kung kayo'y pinatawad. Lagi nyo pong sabihin habang may pagkakataon kayo. Iisa lang ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lakas at kapangyarihan ang boses ng aking anak na si Joshua. Nakasulat po sa Romans 14 verse 7, no one lives for themselves and no one dies for themselves. Walang sino man sa atin na nandirito ngayon na nabubuhay para sa sarili lang, at walang sino man sa atin ang mamamatay ng para sa sarili lang. Ibig sabihin, pananagutan natin ang bawat isa. Bakit nagkaroon ng kapangyarihan ng boses ng aking anak? Dahil sa ang tanong kapag tayo humarap sa Panginoon, ano ang ginawa mo sa pinakamaliit na kapwa ang pinagkaloob ko sa iyo? Naging mabuti ka bang anak sa iyong magulang, magulang sa iyong anak, kapatid sa kapwa, kapatid, kapwa sa iyong kapwa? Kapatid, may pananagutan po tayo sa bawat isa. Kaya yung ginagawa po natin sa araw-araw, rehearsal lang po natin para sa ating final na pagharap sa Kanya. Kaya magiganda po tayo palagi. Ang kamatayan, walang edad, walang gender, walang babae, walang lalaki, walang bata, matanda. Lahat tayo ay haharap sa Kanya. Kaya hanggat may pagkakataon po tayo, magmahal po tayo. Sabi po sa kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Hawakan mo kamay ng katabi mo. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. At this moment, I just want you to close your eyes. Tigit po natin ang ating mga mata. Iyuko po natin ang ating mga ulo for my final blessing. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, tinadakila po kita, Ama, sa mga oras. Truly, you are my Creator. You are our Father Creator. Ikaw po lumalang sa amin. Ikaw nagbigay buhay. Ikaw rin po may karapatang bumawi nito. Panginoon, ikaw po mismo pumunta sa akin upang ideklara, ako'y minamahal, ako'y di tinalikuran, ako'y pinagaling. In the same way na tinataasan ko po ng kamay, lahat ng may karamdaman dito, kahit na cancer pa yan, kahit na anong klaseng sakit, diabetes, sakit sa puso, sakit sa bato, sakit man yan, pati sa laman, pati sa relasyon, I declare, God, you will bless each and everyone right here, right now. Kiniklaim ko yung kapangyarihan na sinasabi mo sa Isaiah 53 verse 5, by your stripe, O Lord Jesus, we are healed. Amen and amen and amen. Kiniklaim ko and dinideclare with the same declaration na sinabi mo, Panginoon, kay Propeta Jeremiah 30 verse 17, I will heal you and I will restore you to health and strength, declares the Lord. In the same declaration, dinideclare ko, because nothing is impossible to those who believe. Panginoon, sa mga oras na to, ang pananalig namin at ang pananampalataya namin ang magpapalaya sa amin. Ito po ang lubusang pagpapagaling na matutuklasan namin at matatamo sa araw na ito. I am declaring, Lord God, sa mga oras na to, hindi po kami lalabas sa tahanang ito ng mga dalanang hindi namin daladala ang iyong pagpapala, ang kagalingan, ang provision, ang lahat ng mga kasagutan sa lahat ng problema. Sa financial man yan, sa relationship, at kung ano-ano pa. Father God, sa mga oras na to, pinadala mo ang Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Kami pong lahat, dinideclare namin that we are saved and we are redeemed by the blood of Jesus. And the Lord covered us by the precious blood sa mga oras na to.
Tanggapin mo ang binuhos na dugo ng Panginoong Yesus mula sa iyong ulo hanggang sa talampakan. Bigkasin mo ang pangalan mo, pati na ang iyong sakit. Dahil sa mga oras na to, Jesus is the greatest name. The name above all names. The name of Jesus is Yeshua, the one who will save His people. Siya ang Panginoong pinadala ng Ama upang magpagaling sa lahat ng nandirito ngayon. Siya ang Panginoong magbibigay sa iyo ng lahat ng milagro. We declare miracles in this place. We declare this will be a place of refuge, na ang lahat ng papasok dito ay hindi uuwing pinagpala. Hallelujah, O Jesus. Shikarabahaya, shikarabahaya, shikshika. Bless and encamp this place, O Lord God. Padala mo po ito ng 10 anghel at inyong mga arkanghel upang proteksyonan ang lahat ng nandirito. Tanggalin ang lahat ng mga curses in this place. Hallelujah! This is the place of our Lord. As for me and my household, declare Joshua 24 verse 15, we will serve the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Lord, we praise you. We declare lahat po ng palad namin ay binabasbasan mo ng anointing. Dahil kami po'y pinanganak na anointed ang aming mga palad. Ang lahat ng hawakan ng mga palad na ito ay pagpapalain din, Panginoon. We will be the extension of your goodness to others, O Lord God. Bless our hands and the works of our hands, O Lord. And lastly, we are claiming your promise in Genesis 12 verse 2. I will bless you so that you will be a blessing. Receive the blessing of our Lord so that you will be a blessing right now. And claiming also the promise in Genesis 12 verse 3, you are blessed to be a blessing. Kaya bulong mo sa sarili mo, thank you Lord kasi blessing ako ngayon. Amen? Amen. And may the Lord bless us all in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen and amen.